Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ang mensahe ko ay ah, kinuha ko sa awit 100, sa verse 5. Sabi doon, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa atin bilang mananampalataya, gaano natin kakilala yung ating tatay na nasa langit? Kayo ba ay ah, mayroong confidence sa ating tatay na nasa langit? Para bang kapag may problema, kapag mayroong mga pagsubok na pinagdaraanan, ay lagi tayong ah, payapa dahil nandyan yung ating tatay na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi ko nga, kapag nag-uusap kami mag-asawa at laging sinasabi ng misis ko na ano na ang gagawin natin. Ano ba, meron kaming kinakaharap na alam mo, financial crisis. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, huwag kang mag-alala. Magtiwala tayo sa tatay natin. Puro laging ganun, kaya madalas pagka napaulit-ulit na ganun, hindi na niya sa akin binabanggit yun dahil alam niya na isasagot ko. Bahala dyan ang tatay natin dahil malaki ang tiwala natin sa kanya. Sa gabing ito, gusto kong i-share ang pag-ibig ng ating dakilang Ama na nasa langit. Kaya nga, pinag ang title ng aking mensahe ngayong gabi ay ang pag-ibig ng Ama. Bakit sa dinami-dami ng ah, mga tatay sa daigdig ay marami pa rin ang bigo sa kadahilanan na hindi sila nakakapasa sa standard ng pagiging tunay na ama. Sa buhay natin, lagi nating sa mga blind na kagaya natin, isang achievement ang pagiging tatay. Dahil hindi naman lahat ng nagsipag-asawa ay nabigyan ng pagkakataon na maging tatay. At alam ko meron kayong mga kakilalang ganon. Pero gaano ba kahalaga ang pagiging tatay? Lalong-lalo na yung tatay natin na nasa langit. Dapat kilala natin siya para masabi natin na siya talaga yung tatay natin. Na para bang kapag siya ang kasama mo, ay panatag ang iyong kalooban. Bakit? Ang pag-ibig ng Ama ay una, sabi niya, napakabuti niya. Diba sabi dito, napakabuti ni Yahweh. Yung tatay nating nasa langit ay napakabuti. Bakit? Kung kung naaalala natin ang reproductive system ng tao na nilikha ng ating Ama na nasa langit, lahat ng cells natin sa katawan ay may 46 chromosomes. Lahat ng cells, maliban dun sa yung egg cell at yung sperm cell. Yung sperm cell merong 23 chromosomes. Yung egg cell merong 23 chromosomes. At pag nagsanib yon, nagtagpo yung dalawa na yon, halimbawa, ang nanay at tatay mo ay nagsiping at nagtagpo yung egg cell at saka yung sperm cell ng yung nanay, mabubuo yun na 46 chromosomes na magiging isang cell. Isang cell na si dami-dami ng milyon na pwedeng mabuhay, ikaw yon. Kaya nga napakabuti ni Yahweh na sa pagbibigay ng magulang sa atin, na kung hindi dahil sa ating mga magulang, wala tayong pagkakataong isilang dito sa mundo maliban dun sa kabutihan ng Diyos. Kaya mabuti ang Panginoon. Kaya nga
Hindi man tayo pwedeng mamili kung saan tayo pamilya isisilang. Pero napakabuti ng Diyos dahil nabigyan tayo ng pagkakataong isilang sa mundo dahil binigyan niya tayo ng mga magulang na magiging daan para makamtan natin yung kalagayan natin ngayon. Diba? Napakabuti niya na kahit na hindi tayo pwedeng mamili ng magulang, sa kabutihan ng Diyos, nagkaroon tayo ng magulang na naging daan upang tayo isilang dito sa mundo. Kaya maraming tao na sa kanilang kalagayan ay meron silang panunumbat na bakit siya yung naging tatay ko. Sana hindi na lang siya naging tatay ko. Bakit? Kung di dahil sa tatay mo, mabubuhay ka ba sa mundo? Hindi ba? Kaya nga, malaki ang utang na loob natin sa ating Ama dito sa lupa. Mas lalo na sa ating Ama na nasa langit. Kaya nga sa ating buhay, magpasalamat tayo. Isa sa kabutihan ng Diyos ay binigyan niya tayong pagkakataong mabuhay dito sa mundo sa pamamagitan ng ating mga magulang dito sa lupa. Napakabuti ng Diyos dahil kahit na wala tayong paningin o meron tayong kapansanan, hindi man tayo perpekto, pero meron tayong perpektong Diyos na yung kaya niyang punan yung ating imperfection, na kahit sabihin pa natin, mano ba kung blind ako? Kahit na blind ako, meron naman akong Diyos na maaasahan. Meron akong tatay sa langit na maaasahan. Dahil sa akin, sa buhay ko, masasabi kong napakabuti ng Diyos sa aking buhay. Napakabuti ng ating tatay na nasa langit. Kasi sa 22 years ko na pagpapastor, masasabi kong napakabuti ng Diyos. Bakit? Kahit may kapansanan ako, binago niya yung buhay ko. Ginawa niyang makulay ang buhay ko. Na dati-rati nung nabulag ako, 18 years old ako nung nabulag, nawalan na ako ng pag-asa. Pero napakabuti ng Diyos. Dahil sa kabila ng kawalan ko ng pag-asa, nakilala ko si Kristo. Nakilala ko ang Panginoon. At yun, mula noon, nagkaroon ako ng pag-asa. Dahil mabuti ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng ating kalagayan sa buhay. Kaya nga magpasalamat tayo na tayo man ay siguro kung pwede tayong mamili ng magulang, naku, baka hindi ang magulang natin ngayon ang magulang mo ngayon. Kasi sa tao ganun eh. Nakikita natin yung wala sa atin. Ang nakakalungkot, yung mga taong wala nung mayroon tayo, hindi natin masyadong napapansin. Kaya sabi doon, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Lahat ng ating kailangan, ipagkakaloob niya, basta tayo maging tapat lang sa Kanya. Pangalawa, pag-ibig niya ay tunay. Ang ating Diyos Ama, kung magmahal ay tunay, hindi huwad, hindi mapagbalat kayo, hindi mapagkunwari. Mahal tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil sa lahat ng kanyang nilikha, tayo ang binigyan niya ng pagpapahalaga. Biruin mo, magkaroon ng between, ng araw, ng hayop, ng halaman. Sa salita lang yon, pero nung ginawa tayo ng Panginoon, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ginamitan niya ng obra maestra, hindi yung salita lang meron na mula sa wala ay nagkaroon. Pero sa atin, espesyal ang pagkakalikha sa atin ng Diyos dahil mahal niya tayo. Kung bakit mahal tayo ng Panginoon, nilikha muna niya lahat ng ating pangangailangan tulad ng mga halaman, mga hayop, mga ibon, mga isda. Lahat yun dahil sa atin, kaya niya yun nilikha. Nilikha niya lahat ng kakailanganin ng tao bago niya nilikha ang tao. Kaya dahil mahal niya ang sangkatauhan. Mahal tayo ng Diyos. Na kaya kahit nagkasala na si Eva at Adan, yung ating ninuno, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang tayo ay
upang maranasan natin yung kanyang pagmamahal. Yung kanyang dakilang pagmamahal. Sabi niya, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, ang pag-ibig niya ay tunay. Marahil marami sa atin dito nakaranas na ng pag-ibig na huwad. Pag-ibig na punong-puno ng pangako na napako. Yung mahal kita. Kaya pala, mahal kita dahil I love you because I love you if. May mga kondisyon na pagmamahal. Pero sa Diyos, I love you tuldok. Walang because, walang if. Dahil yung pagmamahal ng Diyos sa atin, tunay. Unconditional. Yung bang kahit di tayo karapat dapat mahalin, minahal tayo ng ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya nga, magpasalamat tayo mga kapatid na sa ating kalagayan ngayon ay nakilala natin siya. Hindi sayang na tayo sumuko tayo sa Diyos at tumunggon tayo sa kanyang panawagan. Kasi yung pagmamahal na makakamit natin sa Diyos ay tunay. Hindi katulad ng pagmamahal ng sanlibutang ito. Mahal ka lang pag marami kang pera. Mahal ka lang pag may mapapala sa'yo. Pero pag wala na, basura ka na. Mahal ka lang kapag maganda ka. Mahal ka lang kapag guwapo ka. Pero pag pumangit ka na, wala na. Nawawala na yung pagmamahal. Kaya nga, sana sa buhay natin ngayon, sana nararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos na tunay, na walang katulad. Na sa buhay natin ito, maraming pagmamahal. Kahit na yung pagmamahal natin, na kung minsan, na yung pagmamahal natin ay lumilipas, kumukupas. Pero sana, yung pag-ibig ng Diyos, yun ang tularan natin. Pag-ibig na tunay. Hindi yung alam mo nang hindi mo siya kayang ipaglaban. Hindi na dapat gagawin mo pa. Sasabihin mo, mahal kita. Tas kakantahin mo, sana dalawa ang puso ko. Paano ka magmamahal? Yung ba ay tunay? Hindi, pwede ka magmahal ng dalawa, ng sabay? Hindi. Alam nyo, weapon niya ni Satan. Yung pusong maraming iniibig, ay yan ang gagamitin ng kaaway para ilayo tayo sa Diyos. Dahil dapat ang pag-ibig ng Diyos ang tularan natin. Kahit sa pag-ibig sa minamahal, dapat isa lang. Pag-ibig nga natin sa Diyos, isa lang dapat ang Diyos na dapat nating mahalin. Tularan natin yung kanyang pagmamahal. Pagmamahal na tunay. Pangatlo, ang ating Diyos Ama na nasa langit ay laging tapat kailanman. Marahil sa atin, nangako na tayo na hindi natin natupad. O napangakuan na tayo na hindi rin natupad. Anong ibig sabihin nun? Na sa atin, ang pangako ay madalas mapapako. Pero sa Diyos, maaasahan natin na ang kanyang pangako ay tutuparin niya. Bakit? Sapagkat ang ating Diyos Ama na nasa langit ay laging tapat magpakailanman. Yan yung hindi kayang gawin ng Panginoon, yung magsinungaling sa kanyang mga pangako. Di ba? Sabi nga sa Hebrew chapter 6 verse 18, it is impossible for God to lie. Hindi makapagsisinungaling ang Diyos. Imposible sa Diyos ang magsinungaling. Bakit? Siya kasi ay tapat. Isa sa karakteristik ng Diyos Ama na nasa langit, siya ay tapat. Natural, pagka ang Diyos ay tapat, ano man yung sabihin niya, tutuparin niya. Hindi katulad sa atin, maraming sugatan ng puso, maraming nagdurusa ngayon dahil sa mga pangakong hindi naman tinupad na pangakuan. Pakakasalan kita. Huwag kang mag-alala, babalikan kita, pakakasalan kita. O di, pumunta sa malayong lugar, hindi na bumalik. Bakit? May natagpuan ng iba. Nakalimutan ng pangako. Di ba? Na kung minsan, mamahalin kita habang buhay.
tumaba lang, nakakalimutan na yung pangako. Di ba? Sa buhay natin ngayon mga kapatid, Diyos lang ang maasahan natin, ang pangako ay tutuparin. Pangako na kailanman hindi niya bibiguin. Kaya sa ating buhay mga kapatid, tularan natin ang Panginoon. Na hindi, marahil, hindi man natin siya mapantayan, pero sana loobin nawa ng Panginoon na tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, maging huwaran sa ating mga pangako. Mainam pa, sabi doon, sa mga ngaral chapter 5, sabi doon sa verse 6, kung mangangako ka raw, dapat tuparin mo agad. Mas mainam pang huwag ka ng mangako. Kung pagkatapos mangako hindi mo naman tutuparin. Diyan galit na galit ang Diyos. Kaya sa atin, huwag ka na lang mangako kung di mo naman kayang tuparin. Huwag ka na magyayabang. Marami kayo sa atin, kahit Kristiyano tayo, mayabang. Kaya maraming nasasaktan dahil sa mga kayabangan ng iba. Huwag kang mag-alala. Tayo, ilalakad kita kay boss para magkatrabaho ka. Pinaasa. Tapos nakakalimutan naman pala, hindi niya masabi sa boss. Bakit? Nagyayabang lang eh. Maraming ganun eh. Na dahil sa kanilang kayabangan, maraming nasasaktan. Na alam naman niyang hindi niya kayang gawin, mangangako pa. O kaya naman, yung pinakasimple, araw-araw na nangyayari sa buhay ng tao. Pairamin mo nga naman akong 300 yan. Bukas sa bukas, ibibigay ko rin. O ikaw naman, dahil mabait, papairamin mo naman kahit na alam mong gagamitin mo. O ngayon, hindi niya na binabayaran. Mag-aaway kayo ngayon. Di ba? Kaya nga sa ating buhay, napakasarap maging huwaran yung ating Diyos Amang nasa langit. Bakit? Siya'y mabuti. Napakabuti ng Diyos. Siya'y pag-ibig niya tunay. Ang pag-ibig niya unconditional. Walang katulad. Pangatlo, siya'y tapat kailanman. Anumang pinangako niya sa atin, siguradong tutuparin niya. So bakit mawawala ng pag-asa? Yung nangako sa atin ay tapat magpakailanman. Kaya nga sa Kristiyano, hindi bagay yung salitang bigo, hindi bagay yung salitang talunan. Bakit? Saan ka naman nakakitang meron ba namang bigo, mabibigo na punong-puno ng pag-asa? Kasi ang pangako ay pag-asa. Yung pangako ng Diyos sa atin ay sa hinaharap. Yun yung pag-asang pinanghahawakan natin. Dahil alam natin ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Kaya mga kapatid, gaano na karami pinangakuan nyo na hindi naman natupad. Nawa, mag-ingat tayo sa pagbibitaw ng pangako. Lord, yung una sweldo ko bibigay ko. Ika po nga lang hinihingi ng Lord eh. Papangako mo pa 100% ng sweldo mo. Hindi ba kayabangan yun? Napakarami ang tao. 10% hirap na hirap ibigay. Tapos may isang tao mangangako, Lord, una sweldo ko po ibibigay ko sa'yo. Tapos yung sumweldo, Lord, utang po muna. O anong mapapala ng Panginoon sa'yo kapag kaganon? Di ba? Kaya nga sa buhay natin, ang pangako ay dapat pinag-iisipang mabuti. Hindi hinihingi ng Diyos ang mangako ka ng mangako. Ang hinihingi lang ng Diyos, maging tapat ka sa ipapangako mo. Mahina pa, huwag ka ng mangako. Sa mga ngako ka tapos hindi mo rin naman tutuparin. Di ba? Ikaw lang ipinain mo lang sa patibong yung sarili mo, nagkasala ka patuloy. Baka yung pa ang magsarado ng pintuan ng langit para sa'yo. Kaya sa atin na kapatid, tularan natin ang ating Ama sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, at sa kanyang katapatan. Nawa, lubusan nating makilala ang Panginoon sa patuloy nating pakikinig ng kanyang salita sa ganitong pagkakataon. Nanawa, pahalagahan natin ang bawat na ituturo sa atin na itatanim sa ating puso't isipan ng mga salita ng Diyos. Salitang magdudulot sa atin ng pag-asa. Kaya ang Kristiyano, kapag
pinanghawakan mo ang pangako ng Diyos, punong-puno ka ng pag-asa. Kaya nga ang mga Kristiyano, hindi dapat yan nalulungkot. Wala kang dahilan para malungkot. Bakit? Meron kang pag-asa. Dahil ang nangako sa iyo ay tapat. Kaya nga, magiging payapa ka dahil alam mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay tapat. Ano mang pinangako niya sa iyo, siguradong tutuparin niya. Kaya nga mga kapatid, ito yung simpleng paalala ng Diyos buhat sa kanyang salita. Sabi dito, napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay. Laging tapat. Kailanman. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Sa Diyos po ang papuri. Naway pagpalain tayo ng Panginoon.